Sa ating binasa sa background, ang nagsulat po nito ay si Apostle John. Si Apostle John po ay isa sa mga closest friends ni Jesus. Kasi si Jesus meron pa yung disciples, 12. Sa disciples niya, meron pa siyang inner 3. Kumbaga, itong tatlong to, sila yung mas may access na mga kaganapan sa buhay ni Jesus na hindi na-experience ng iba. Alam nila, pero hindi nila na-experience. Isa po doon yung tungkol sa Mount of Transfiguration. Ito po yung kung saan si Jesus nakipag-usap kay Elijah tsaka kay Moses. At nandun po si Pedro, si John, ito yung author natin, at si James. Nakita nila yung transformation ni Jesus. Yung itsura niya na talagang maputing-maputi, tapos glorified talaga ang itsura. Na to the point na matatakot. At natakot po ang tatlong ito. Isa po yan sa mga karanasan na silang tatlo lang ang nakaranas. So, sino po ang sinusulatan po dito? Ito po yung mga simbahan na sinusulatan. And diyan po yung Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Ang theme po natin kasi ngayon, ito pong Laodicea, the lukewarm church. Ang theme po natin sa 12th anniversary, yung Sardis, the dead church. Yan po. So, tandaan natin mga churches yan. Pero iba-iba po ang kanilang mga concerns. Oo. Sa Molino kaya, ano kaya ang concern natin? Yan ang aalamin natin. So, ano po ang reason kung bakit sinulat ito? Una, upang hikayatin ang kanyang mga mambabasa na si Jesus ang Mesayas. Kaya po sa John, pagbabasahin po natin ang libro ng John, ang pinapahiwatig talaga, si Jesus ay Diyos. Yan po talagang pinapahiwatig. Pangalawa, upang patibayin sila na sa pamamagitan ni Jesus, mayroon silang buhay na walang hanggan. Pangatlo, upang maranasan ang pakikisama sa Diyos at sa kapwa mananampalataya. So, yan po yung pinaka-general purpose ng John. Pagdating po dito sa John 14, ano ang nangyayari? Dito po, sinasabi, sa John 14, si Jesus ay naghahanda sa kanyang mga alagad para sa kanyang paglisan. Tinitiyak sa kanila ang pagdating ng banal na Espiritu at tutulong sa kanila na sumunod. So ito po yung panahon na kung saan si Jesus ay malapit ng pumanaw. Malapit na po siyang ipako sa krus. So inihahanda niya na ang kanyang mga alagad. Take note preparation. May preparation. At isa po doon, papahayag na darating po ang banal na Espiritu. Pangalawa, ang pagsunod ay ipinapakita bilang daan. Bilang daan upang manatiling konektado sa Kanya kahit wala na ang Kanyang pisikal na presensya. Kaya yung po, malinaw po sinasabi sa atin mga kapatid, kaya tayo sumusunod, ito po ay daan para magkaroon ng koneksyon sa presensya ni Jesus. At pangatlo, ito ay isang panawagan sa tapat na pagiging alagad, lalo na sa panahon na kawalan ng katiyakan. Sa atin po, meron po tayong tinatawag, if you are familiar with, ano po ba ang love language mo?
So, yung love language na yan, meron po yung 5. Merong time. Pag binibigyan ka ng time, dun mo nararamdaman, nalalaman na itong taong ito ay mahal ka. Isa po ay words. Na kapag, hindi pambobola ha, yung words na ni-encourage ka, pinapaalalahanan ka, binibigyan ka ng mga advices, hindi yung nagbibigay ng critic pero structured, maganda. Yun naman po ay pag binibigay naman or naririnig natin yan, doon natin nararamdaman, nalalaman na mahal tayo ng taong ito. Pangatlo po ay love language of touch. Yung pagkamay, pagtap sa likod, yung hug, yan. Love language yan, yung touch. Yung pang-apat po ay service. Kapag binibigyan ka ng serbisyo, mare sa mag-asawa, pag inaasikaso ka, sa mga anak, inaasikaso yung pagkain, yung baon, yung idadamit. Yan, isa po yan na love language. At yung isa po ay gifts. Pag nakakatanggap ka ng regalo, kahit hindi mo birthday. Yan. Pare, galing sa ibang bansa. Usually sa Pilipino, ibinibigyan lang yung mga kamag-anak. Pero pag ikaw ay nabigyan, dahil isa ka sa mga kaibigan niya, ayun, kung ikaw yung may love language ng gift, marakikita mo talaga na you are loved by this person. Ganon po. So, kay Jesus, ang love language niya, obedience. So, kapag hindi tayo marunong sumunod sa Kanya, hindi tayo nagbibigay pagmamahal sa Kanya. So, maliwanag po yun. Kahit sabihin natin, I love you, Jesus, pero pag walang pagsunod, walang pagmamahal. Napakasimple lang, no? Obedience. Pero yung obedience na to, mga kapatid, hindi lang basta pagsunod to. Marami po itong sangay. At sa atin po ngayon, merong madadaling pagkakataon na sumunod kay Jesus, pero meron ding mahihirap na pagkakataon na sumunod kay Jesus. Diba po? Usually kapag tayo ay hindi nakakasunod, usually ang nasasabi po natin ay alam naman ng Diyos na mahal ko siya. Ayan. Pero kung ilalapat natin yung etong teksto na to, even though sabihin mo na alam naman ng Diyos na mahal mo siya, pero hindi mo siya sinunod, ayon po dito sa John 14:15, hindi pagmamahal yun. Kasi ang pagmamahal, hindi mo lang sinasabi, kundi ginagawa ang pagsunod. Malinaw po ba yun? Kaya pag hindi tayo marunong sumunod, walang pagmamahal po sa Panginoon. Ayan. Kaya sabihin natin sa katabi mo, sumusunod ka ba? Sumusunod ka ba? Mahirap bang sumunod? Sabihin mo sa katabi mo, mahirap ba? Last na lang, masaya ka bang sumusunod? Kung sa SM, happy to serve tayo, happy to obey. Oo, ha? Sige, bago yan, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat muli sa pagkakataon na kami ay binigyan nyo para pag-usapan, pag-aralan ng inyong salita. Bigyan kami ng kaunawaan kung paano namin ito iintindihin at gagamitin, na maging tapat kami sa bawat araw. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang una po dito makikita natin ay yung salitang kung. Sabihin nyo nga yan, kung. Sa English, if. Sabi dito, kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kung. So, una po dapat nating malaman,
para maunawaan kung ano ang tapat na sa pagsunod ay pagsusulit na may kondisyon. Pag sinabing pagsusulit na may kondisyon, sinasabi po dito, ginagamit kung tumutukoy sa isang test na kailangan pumasa muna sa ilang kondisyon bago magpatuloy. Sa madaling salita, yung kung na ito ay kondisyonal. Hindi po siya pwersahan na sinasabi ni Jesus, mahalin mo ako. Ang sabi niya, kung minamahal mo ako. Kung minamahal mo ako. Yung word na kung na yan ay nagpapahiwatig na ang pag-ibig kay Kristo ay hindi ipinagpapalagay, kundi dapat ipakita. Hindi yung alam mo lang, salita lang. Kumbaga, ang pagmamahal kay Kristo may gawa. Yan po yung gawa. Itinakda ni Jesus na malinaw na may pamantayan po yung pagsunod sa Kanya. Kung. Kaya nga sinasabi dito, ang pag-ibig ay naipapakita sa pamamagitan ng pagsunod. Kung titignan natin ang ating mga buhay sa nagdaang mga araw na ito, ilang beses ka sumunod sa Diyos? Kung ang pagsunod pala sa Diyos ay pagmamahal, ilang beses ba natin minahal ang Diyos? Ayon po sa 1 John chapter 5, verse 2 and 3, dito ating nakikilala na iniibig natin ang mga anak ng Diyos kapag iniibig natin ang Diyos. At sabi dito, tinutupad natin ang Kanyang mga utos. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos. Ang ating tuparin ang Kanyang mga utos at ang Kanyang mga utos ay hindi, pabigat. Pabigat ba ang utos ng Diyos? Hindi. Alam niyo po, yung utos ng Diyos, para sa atin din yan. Ikabubuti natin yan. Kasi lahat ng sumusunod sa utos ng Diyos, napapabuti ang kanilang buhay. Meron po ba kayong napansin sa mga Bible character na dahil sa kanilang pagsunod sa Diyos, na naging mapanganib ang buhay nila? Wala. On the contrary, doon sa mga hindi sumunod sa Diyos, sa Kanyang mga utos, yun yung mga buhay na kung saan sila ay napahamak. Si Daniel last week, sumunod, di ba? Sumunod ba si Daniel last week sa Diyos? Nanalangin po ba siya? Kahit ipinagbabawal? Dumating ba yung panganib? Dumating. Pero naranasan ba niya yung panganib? Naranasan. Pero pinabayaan ba siya? Kaya kung isipin natin mabuti, mga kapatid, yung pagsunod sa Panginoon, sa Kanyang mga utos, hindi para maging pabigat. Ito ay para maging gabay sa atin. Kaya yung buhay natin, hindi natin masabi bakit nagkakaganito. Kulang sa pagsunod sa Diyos. Diba? Mas pinagkakatiwalaan natin ang ating sarili kaysa sumunod sa Diyos. Dito po sinasabi, kung a-apply natin itong katotohanan ito,
yung pagsusulit na may kondisyon. Pagsunod sa mga utos, ang tunay na pag-ibig kay Kristo ay nakikita sa pagtupad sa kanyang mga utos, gaya ng pagmamahal sa kapwa at pag-iwas sa kasalanan. So yan po yung isa, application. Pangalawa, pagpapakita ng sakripisyo. Ang pag-ibig ay nasusukat sa handang magbigay ng sarili para sa iba tulad ni Kristo. Kaya mga kapatid, pag sumusunod po tayo kay Kristo, meron tayong sinasabing word na sacrifice. Merong mga bagay na nasa sacrifice natin. Tama po ba? Sasabi ko ngayon sa misis ko, ngayon po, from Friday hanggang ngayong araw, sa SMX, I'm not promoting, I'm just relating, na meron po silang ToyCon. So, Toy Conference Convention. Na lahat ng mga laruan na andoon. Well, I'm not fan of buying toys. But I'm fan of just being there and looking at things. Kasi maganda talaga. Magkakaroon ka ng nostalgia. Oh, ito yung mga laruan namin dati. Ito yung mga ganyan. Oh. Ang sabi ko nga sa misis, I have to decide. Kasi I don't have the time. If I will be there, I will sacrifice yung gawain ng Panginoon. But if I will not go there, that is the sacrifice na kailangan. Sabi nga, kapag tumatanda ka na, you are able to buy things, but not able to be or to use the things that you have bought. Tulad ng nung bata tayo, di ba? Sino po nakaabot ng family computer? Atari. Ayan. Family computer, PS1, PS2, mga... Kasi sa cellphone, wala pa yan eh. No? Wala pa sa mobile. So, nung bata tayo, ako, personally, I have the luxury of time of playing. Oo. Pero ngayon, dahil you could buy gaming console, no? Wala ka namang oras maglaro. Oo. Meron tayong nabigyan po tayo ng gaming console. Isang buwan ko na hindi nalalaro. Nasa-charge ko lang siya. Oo. So nakuha niyo po, minsan merong ganun po eh. When you will follow the Lord, merong kasabay yan na sacrifice. Oo. You will sacrifice. Oo. Pero yung pagsunod sa Panginoon, good decision palagi yan. Isa pa po dito, yung pagiging tapat sa pananampalataya. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, kahit mahirap, ay tunay na pag-ibig. At panghuli, pag-ibig na nakikita sa gawa. Hindi sapat ang salita. Ang pag-ibig kay Kristo ay nakikita sa aktibong pamumuhay ng kabanalan. So mga kapatid, balikan natin. Nung sinabing tapat sa pagsunod, yung unang word ay condition yun. In the end of the day, it's your decision. Mamahalin mo ba ang Diyos o hindi? Now, if you will love the Lord, punta tayo sa 2. Pag-ibig na walang kondisyon. Sabi ni Jesus dito, kung ako'y inyong minamahal. Anong word ng pagmamahal ang sinasabi ni Jesus dito? Yung pag-ibig na walang kondisyon. Ito po ay pinakabuod ng agape. Sabihin nyo nga yun, agape. Agape is the highest form of love. Bakit po? Kasi sabi dito, hindi nakabatay kung
karapat-dapat ang iniibig. Sa madaling salita, hindi nakabatay kung sino ang iniibig. Agape po yun. Kasi meron pa rin po sinasabi na from the word agape, aspate or aspate, na tumutukoy sa pag-ibig na walang kondisyon at may sacrifice. Dahil meron pong mga pag-ibig tulad ng eros. Eros po ay romantic love. At meron din pong philia. Ito naman yung pagmamahal bilang magkaibigan. Pero yung agape, ito yung pagmamahal na walang kondisyon. Mahal ka ng Diyos, hindi dahil sumunod ka. Mahal ka ng Diyos dahil mahal ka niya. Yun lang. Wala ka pa napapatunayan sa Kanya, mahal ka na ng Diyos. Sa ating mga tao, ang pagmamahal may kalakip yan na pagtitiwala. Diba? Tama po? Mahirap magmahal kung walang tiwala. Diba? Kaya kapag naghiram, umutang, tiwala na ibabalik. Tama po ba? Oo. So again, ang pag-ibig na ito ay sumasalamin sa pag-ibig ng Israel sa Diyos sa lumang tipan. Ayon po sa Deuteronomy chapter 6, verse 5. Ngayon, inilipat ni Jesus ang katapatan sa tipan na ito ay kanyang sarili na pagpapatunay ng kanyang pagka-Diyos. Ngayon, basahin po natin Deuteronomy chapter 6, verse 5. Sinasabi, iniibig mo ang Panginoon mong Diyos na iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa, ng iyong buong lakas. Yan po yan. That is a covenant. Ang pag-ibig na hindi passive na damdamin, kundi active na katapatan. Ang pagsunod ay dumadaloy mula sa tunay na pag-ibig. Kaya pagdating sa pagmamahal, mga kapatid, ang pagmamahal na ibinibigay sa atin ng Diyos, agape. Tayo, how do we respond to that love? By obedience. Nakuha niyo? Obedience. Bakit mo mahal ang Diyos? Bakit ka sumusunod sa Diyos? Kasi mahal ko ang Diyos. Obedience talaga. Kaya pagdating po, pag-ibig na walang kondisyon. If you love me, sabi ni Jesus, kung ako'y inyong minamahal. Kasi nandun ka na sa concern or idea na tapos na yung conditional eh. You have already chosen. Kung mamahalin ko ang Diyos at yung pagmamahal na ito ay walang kondisyon, susunod ako sa Kanya. So ngayon, isa sa mga concern natin, mga kapatid, doon sa Revelation, merong isang church doon. Ang church na iyon ay Ephesus. Sila po ay binagsagang the loveless church. Bakit po loveless church? Di ba dapat mayroon silang pagmamahal sa Diyos? Di ba? Kasi church sila eh. At kung ikaw ang church at ulo si Kristo, dapat nandun yung pagmamahal. Ngayon, ano ba ang concern ni Jesus dito? Ito ay paalala na kahit masigasig sa doktrina at paglaban sa kasamaan, kung wala ang pag-ibig, nawawala ang tunay na diwa ng pananampalataya. So, pinapanawagan ni Kristo na itong Ephesus Church na to ay alalahanin, magsisi, at
bumalik sa unang pag-ibig upang manatiling liwanag sa mundo. Nagsimula kasi sila sa pagmamahal, pero nawala. Alam mo yon, yung ginagawa na lang nila yung pagsimba, yung paggawa ng ministry, yung pagpunta sa mga prayer time, pero wala ng pagmamahal. Mahirap po yun. Kasi kapag wala ng pagmamahal tayo sa Panginoon, ang kanyang utos nagiging pabigat na. At marami na tayong rason kung bakit hindi natin susundin. Kaya every time na meron po tayong decision to follow the Lord, pero wala na yung pagmamahal, madali na lang magsabi, next time na lang, Lord. At pag nakasanayan po natin na hindi na mahalin ang Panginoon, darating po tayo sa pagkakataon na pabigat na ang lahat at lahat ay wala ng kabuluhan. Lalo-lalo po ngayon, linggo, alas 8, sarap matulog yan. Di ba po? Oh. Hindi naman sinasabing masamang matulog. Pero dahil mahal natin ang Diyos, we want to obey the Lord, merong sacrifice na sinasabi. Gigising ka. Amen. Magpe-prepare ka. Amen. At isa doon sa mga preparation na yon ay yung puso mo. Ready ka ba? Kasi ang preparation, mga kapatid, hindi Saturday night. From Monday to Saturday ang preparation. Kung Saturday ka lang nag-devotion, manalangin, kulang ang preparasyon. Kasi ang preparasyon para sa gathering na ganito, simula Lunes, bukas. Kaya Lunes pa lang, doon mo makikita kung ang isang tao, isang Kristiyano, ay pupunta na handa sa linggo. Kaya madaling mawala ang isang Kristiyano kasi hindi nakapaghahanda Lunes pa lang. Ano po ang Lunes? Araw ng pasok. Diba? Ayaw natin yon. Bakit? Gusto nating magtulog. Magpahinga. Masama po ba magpahinga? Hindi. Pero kailangan mo. That is sacrifice. Bakit? Kapag hindi ka papasok, wala kang kikitain. Wala kang sahod. Oh. Eh sabi sa Bible, if you don't work, you don't eat. Oh. Ibig sabihin, hindi kinatolerate ng Panginoon ang katamaran. Tama po ba? Oh, tanongin mo katabi mo, tamad ka ba? Pero mga kapatid, maging masipag po tayo, lalo-lalo na sa gawain ng disiplina sa pag-aaral at pagbabasa at panalangin sa Panginoon. Bakit po? Kasi yan po ay preparasyon. Diba? Kung mahal talaga natin ang Diyos, we prepare. Lagi naman po natin nasasabi yan sa ating mga sermon, sa mga messages na malapit na dumating ang Panginoon. Kamusta po ang ating paghahanda dyan? Kamusta ang ating puso? Busy tayo sa maraming bagay, di ba? Lalo ngayon, papasukan na. Kailan bang pasukan? June 15, tama? Oh, bukas na. Oh, blockbuster na naman ng National Bookstore niya. Mga Divisoria, di ba? Mga uniform, yan. Pinaghahandaan yan. Dapat paghandaan yan.
Pero wag nating kaligtaan yung paghahanda natin sa Panginoon. Kaya pupunta tayo dito, not just to sing song, but to be reminded of the Word of God, na ito ay paalala na maging mas masunurin tayo sa Panginoon. Ngayon, paano po natin i-apply ito? According to John, sabi, ang pagsunod sa mga utos ni Jesus, isa yan. Ayan. Pagiging tapat sa pananampalataya. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, kahit mahirap, ay patunay na pag-ibig. So, yung pagsunod ay hindi yan dahil sa sitwasyon, dahil yan sa Panginoon. Kaya nga si Daniel last week, kahit may panganib, sumunod pa rin. Amen, di ba? May panganib, sumunod pa rin. Kasi hindi naman siya susunod dahil sa sitwasyon, susunod siya dahil sa relasyon niya sa Diyos. Pangalawa po, pag-ibig na nakikita sa gawa. Hindi sapat ang salita, ang pag-ibig kay Kristo ay nakikita sa aktibong pamumuhay ng kabanalan. Yan po. So kung mahal talaga natin ng Diyos, nakikita po sa ating mga gawa. Yan. At pangatlo po na sinasabi ay pag-iingat sa mga utos. Ito po ang sukatan. Sabi sa huli, kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan po yun. Hindi sinabi ni Jesus, if you love me, you say you love me. Walang ganon. Hindi rin sinabi ni Jesus, if you love me, make a thumbs mark or heart. Walang ganon. Ang sabi ni Jesus, obey my commandments. Nakuha niyo po? Doon natin masusukat kung mahal talaga natin ang Diyos. Yung pagsunod sa Kanyang utos. Kaya nga sinabi, ang pag-iingat sa mga utos ay tumutukoy sa pagbabantay at pagsunod sa mga kautusan. Sa salitang Greek, tereo, ay ibig sabihin po ay magbantay, mag-ingat, o magpanatili. Ito po ay nagpapahiwatig na maingat na pagtugon o pagtuon at matibay na paninindigan. So, ang ating pagsunod ay pag-iingat pala yan sa utos ng Diyos. Ang pagtupad ay hindi isang beses na gawa, kundi patuloy na pamumuhay ng pagsunod. Ang pagtupad sa mga utos ay panlabas na patunay na ang panloob na pag-ibig kay Kristo. Kaya nga mga kapatid, ang ating pagsunod, panlabas lang yan. Pero bago tayo sumunod, dapat may pagmamahal na sa Panginoon. Kaya nga yung kanta kanina na pakinggan natin, I have decided to follow Jesus. Sa nagsimula yan, sa isip at puso yan. At susunod ka through actions. Kaya pag walang pagmamahal sa Diyos, walang pagsunod. Nakuha. Kasi pwede tayong sumunod na walang pagmamahal. Pero hindi pwedeng mangyari yung may pagmamahal ka na walang pagsunod. Meron palaging pagsunod yan. Diba? Matthew 28 verse 20. Sinasabi po dito, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon.
Ano po ang sinasabi ng Panginoong Hesus dito? Ang pagtupad ay kabilang ang pagtuturo sa iba na sundin ang lahat ng inutos ni Jesus. Kaya doon pumapasok mga kapatid, yung word na discipleship. Kasi ituturo mo din yung mga turo at utos na iyong tinanggap sa Panginoon. Ano sabi doon? Turuan silang sundin lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Ano ang direksyon natin? Obedience. Anong gagawin natin? Ituro din. Sa panahon ngayon, mga kapatid, kung ikaw ay young people, nasa season ka ng paghubog sa iyo ng Panginoon. Dahil darating ang panahon na ikaw naman ang huhubog sa susunod na henerasyon. Dahil ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Ngayon, kapag ang Molino Christian Disciple Missionary Church ay hindi magiging tapat sa pagsunod sa Panginoon, na hindi maihahanda ang mga kabataan, sino ang magtuturo sa mga magiging anak natin sa kinabukasan? Kasi isipin na natin, sabihin na rin natin, na hindi na po tayo bumabata. Tayo po ay tumatanda na. Diba? So, balikan natin yung question. Ilan taon na po kayo ngayon at ilan taong ka kung 50 years from now? Senior na po ba? Senior na. Oh, nasa 96 na ako eh. Si Mrs. nasa 80, 81. Oh, 96 na ako. Baka naka-wheelchair na ako. Oh, di ba? Mahirap na maglakad. Di ba? Tama yan, oh. Nakasalamin na. Tatanda po tayong lahat, eh. Tama? Pero bago tayo pumunta dun sa edad na yan, naghahanda na tayo ngayon. Hinuhubog na natin ang mga kabataan. Hinuhubog na natin ang ating pamilya. Kasi pagdating ng panahon na pag hindi natin sila nahubog, madali lang tumalikod at maging pasaway sa Panginoon. Wala pong himala na pag ikaw ay pumanaw, yung pamilya mo susunod sa Panginoon. Medyo mahirap mangyari yun. Pero ngayon pa lang, hubugin na natin. Huwag na nating paligoy-ligoyin. Sumunod sa Panginoon. Dahil yan ang magbibigay ng maayos na kinabukasan. Sumunod. Huwag na nating isipin na saka na lang pag hindi na busy. Saka na lang pag grumado. Nakaroon na ng trabaho. Paano yun? Nakuha niyo po? So, kung hindi tayo magsisimula ngayon, kailan tayo magsisimula? Baka pagsimula natin, huli na ang lahat. Kaya mga kapatid, paano po natin gagamitin yan? Yung pag-iingat sa mga utos ng Panginoon. Una po ay pagbabantay sa puso. Binabantayan ba natin ang ating puso? Ingatan ng puso laban sa tukso at kasalanan upang manatiling tapat sa Diyos. Yan, isa yan. Bantayan natin ang puso. Kapag tayo ay magdidesisyon, wag puso ang pairalin. Anong papairalin? Ang salita ng Diyos na angkop sa ating mga isipan. Nakuha? Kaya lagi ka magdidesisyon, ano ba ang sinasabi ng Panginoon patungkol sa ganitong pagpapasya? Tulad ng pagmamahal. Ang sabi ng Diyos, do not be unequally yoked. So ano po ang hahanapin? Yung pareho ng pananampalataya.
Nakuha? Oh, isa yan. Ang sabi ng Diyos, pagkatiwalaan mo yung kanyang salita kaysa yung iyong kaalaman. Isa yan. Ano pa ang sabi ng Diyos? Pagdating sa mga bagay-bagay, ipanalangin at hintayin ang kasagutan ng panalangin. Huwag pangunahan ang Diyos. Yan yung mga bagay-bagay na nakaliligtaan natin. Bakit po? Kasi sa panahon ngayon, ayaw natin ng mabagal. Gusto natin instant. Di ba? Kaya ngayon, nadami yung Food Panda, Grab, instant. Di ba? Dati yung internet namin, de-card pa yun. Tagal-tagal. Oo. Gaganyan pa yan. Oo. Sasaksak mo pa sa galing telepon yun eh. Sasaksak mo yung wire ng telepon sa laptop para magkaroon lang ng koneksyon. Di ba? Tapos ngayon, ang cellphone, ang bilis. Di ba? Ang bilis. Oh. Pag ayaw natin, babagalan tayo. Kasi bakit po? Nakukondisyon po tayo na ang lahat ng bagay ay instant. Pati pagkain natin, instant na po. Instant noodles, mga burger, o diba? Amen? Kasi dati, panahon na hindi pa uso ang internet, lutong bahay talaga. Oo, ganyan. Oo. Bago pa na uso ang electricity, ang pamamalengke, araw-araw po yan. Kasi sa mo yan i-store. Ayan po. Wala pong refrigerator that time. Kaya ka lang nagkaroon ng refrigerator para once a week, twice a week ka lang pupunta ng market. Bakit po? Para magawa mo pa yung mga ibang bagay na kailangan mong gawin. So ngayon, we are conditioned na lahat po ay instant. Instant. Pero hindi lahat ng instant ay maganda. Kaya nga mga kapatid, yung puso po talaga natin, ingatan. Pangalawa po ay pag-iingat sa salita. Pagsasalita ng mga pag-ibig, katotohanan, at kabanalan bilang pagsunod sa utos ng Diyos. So kung meron tayong mga nasasabing good Samaritans, wag na lang po natin sabihin. No? Wag na nating ano yung mga chismis. Kapag ikaw ang natapunan ng chismis, hanggang sa'yo na lang. Ha? Huwag na nating ipakalat yan. Pagkaingatan din natin ang ating mga sasabihin. Sunod po ay pagtuturo sa iba. Ang pag-iingat ay hindi lamang personal, kundi kasama ang pagtuturo sa iba na sundin ang lahat ng inutos ni Jesus. Yan po yun. So, kung babalikan po natin ang sinasabi ng John chapter 14, verse 15, kung minamahal mo ako, susundin mo ang aking mga utos. Yan po. It is a decision. There is a standard. And there is an action na kailangan nating gawin. Kung mahal natin ng Diyos, susunod tayo. E tanungin natin ang ating katabi, mahal mo ba ang Diyos? Mahal mo ba? Madaling sabihin ang yes. Pero ang hamon, sumusunod ka ba? Kasi kung makikita natin ang ating buhay, nandun ba yung pagsunod? Kasi sa pagsunod, nandun yung pagmamahal. Muli, ano po ang sinasabi sa atin? John 14:15 ay patungkol sa pag-unawa ng tapat sa pagsunod. Kaya mga kapatid, sunod tayo. Bakit po? Kasi alagad tayo ng Diyos. Sunod tayo dahil siya ang kinikilala nating Diyos. Siya ang kinikilala nating Hari.
Kapag kunwari, pumunta dito si BBM dahil siya ang presidente, at hindi tayo sumunod, ano mangyayari? Mapanganib mangyayari sa atin. Nakuha niyo po? Oh. Kaya susunod. Si BBM pa lang yun. Paano kapag ang Diyos na? May hari ng lahat. Nakuha niyo po? Sunod tayo. Hindi dahil makapangyarihan ng Diyos. Hindi lang dahil doon, kundi mahal natin ang Diyos. Balik tayo doon. Balik tayo doon. Mahal mo ba ang Diyos? Mahal ko ba ang Diyos? May pagmamahal ba ako sa Diyos? Baka mamaya, ang pagpunta lang natin dito, sapilitan. Baka sapilitan lang yung pagmamahal sa Diyos. Baguhin natin, mahal ko ba ang Diyos? Mahal ko ba? Dahil ang pagsusulit sa kondisyon, pag-ibig na walang kondisyon, at pag-iingat sa mga utos, ito po yung kailangang unawain para maging tapat sa pagsunod. Sabi nga dito, John 14:15, ay ang ugnayan ng pag-ibig at pagsunod. Ang tunay na pagmamahal kay Kristo ay hindi lamang sa ipapahayag sa salita, kundi nakikita sa aktibong pagtupad sa kanyang mga utos. Ito po ay paalala na ang pag-ibig ay may ebidensya sa gawa, at ang pagsunod ay natural na bunga ng pag-ibig. Kaya ka sumusunod dahil may bunga. Kaya hirap kang sumunod dahil wala pang bunga. So ano kailangan gawin? Sumunod ngayon para bukas susunod pa rin sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming dakila at mapagmahal na Diyos, salamat po muli sa pagkakataon na ang aming napag-aralan ay patungkol sa pagmamahal na may kinalaman sa pagsunod sa inyo. Gabayan niyo po kami ngayon na kami ay mabigyan ng pagkakataon na ipakita ang pagmamahal namin sa inyo sa araw-araw. Tulungan din ang aming mga puso't isipan at paalalahanan ng mga dahilan na bakit kami sumusunod ay dahil mahal namin kayo. At bakit po namin kayo mahal? Dahil ginawa ninyo ang mga bagay na hindi namin kayang gawin at minahal nyo kami na walang kondisyon. Kaya tugon sa pagmamahal at sakripisyo na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, tutugon kami na susunod sa iyong utos na may pagmamahal. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon sa pagpapahalaga mo sa amin sa pamamagitan ng pagtupad mo sa iyong mga utos at pangako. Salamat sa pag-ibig mo na walang hiniing kapalit at maligaya kaming susunod. Para po sa paghahayag ng pasasalamat sa mga dulot, akin muna pong basahin ang 2 Korinto, siyam talata 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso
Huwag magbigay ng mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ang pagbibigay ay bahagi ng ating pagsamba. Maaari lamang pong ilagay ang mga ikabuo, handog sa kahon ng naklaan sa likod ng ating panambahan. Inaanyayahan ko pong tayo tumayo para sa pagayag at pagsalamat sa Mother Mary. Tinatawag ako po si Sister Raquel Aguilar. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, sumasalangit ka Panginoon. Kami po ay nagpasalamat na sa iyo Panginoon ng buong puso at sa umaga na ito po ay patuloy kami iniingatan, gabayan ng banal na Espiritu sa aming buhay Panginoon. Maraming salamat po Panginoon sa iyong mga buting balita na aming napakinggan ngayong umaga. Kailangan po namin Panginoon na sumunod kami sa iyong mga utos Panginoon. At maraming salamat po Panginoon sa iyo Panginoon na patuloy mo pagkabay mo, pag-ingat mo sa aming buhay. At Panginoon, ikaw ang aming ilaw sa aming daraanan. Gabayan mo kami sa landas ng aming lakaran. Ang buhay, bigyan mo kami ng talino at tapang sa aming puso na may pagpakumbaba na may manatili kaming matatag sa kabila ng mga pagsubok at patuloy pagtagumpay sa bawat hamon ng aming buhay. Panginoon, maraming salamat po sa dulot na pinagkaloob mo na patuloy mong pagpalain ang bawat nagbibigay na may masaya ang puso. Pagpalain niyo po ang kanilang trabaho at ang kanilang negosyo at anumang aming mga hanap buhay. Maraming salamat po Panginoon sa iyong pagbigay, sa pag-ibig at katapatan sa buhay namin. Ang lahat ng aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen. Para sa ating pagtugon, mali po si Father Jill. Bilang tugon po sa ating napag-aralan, ating pong awitin ang Come You All Unfaithful. Let's sing, O Come. O come, all you unfaithful, come, weak and unstable, come, no, you are not alone. Let's sing, O come. O come, barren and waiting ones, weary of praying, come, see what your God has done. Let's sing, Christ is born. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. Let's sing again. O come. O come, bitter and broken, come, with fears unspoken, come, taste of His perfect love. O come, guilty and hiding ones, there is no need to run. See what your God has done. Let's sing, Christ is born. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. Let's sing, He's the Lamb. He's the Lamb who was given, slain for our pardon. His promise is peace for those who believe. He's the Lamb who
paid for our pardon. His promise is peace for those who believe. So come, though you have nothing, come. He is the offering. Come, see what your God has done. Let's sing Christ is born. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. Let's sing Christ is born. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. Purihin na po ang Lord. Tayo po ay manalangin. Aming dakil at mapagmahal na Diyos, kami ay papasalamat muli sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Papuri, pasasalamat, pagsamba, paglilingkod sa inyo ay nararapat. Ang amin po ay nagagalak po kami na kami ay inyong minahal na walang kondisyon, na ang pagmamahal niyo po ay hindi lamang po sa salita, kundi ibinigay niyo po ang inyong tanging anak na si Kristo. At sa Kanya po ay nakita namin, nalaman namin, ang tunay na pagmamahal ng Diyos para sa mga taong makasalanan tulad namin. Siya po ay pinako sa krus, siya po ay namatay, siya po ay nilibing, at siya po ay nabuhay pagkatapos ng 3 araw. Yan ang sakripisyo na dala ng pagmamahal ng Diyos para sa tao. Tulungan kami, Panginoon, na kami ay hindi lang mapaalalahanan, kundi magkaroon ng pagpapahalaga sa katotohanan ng pagmamahal ng Diyos para sa amin. Sa aming napag-aralan tungkol sa John 14:15, ito po ay pagpapaalala ni Jesus sa kanyang mga alagad na bago po siya ay lumisan, na kung sila ay minamahal nila si Kristo, ay usunod sila sa kanyang mga utos. Tulungan kami, Panginoon, na ang aming pagmamahal sa inyo ay lumalim pa at lumago, na ang pagsunod sa inyong mga utos ay hindi maging pabigat, kundi ito ay pagmamahal sa inyo palagi. Tulungan kaming mahalin kayo kaysa mahalin ang mga mundo at makamundong gawain dito. Pagkaingatan kami, Panginoon, na ang aming puso't isipan ay nakatuon lagi sa inyo. Ang inyong utos ay gabay, ang inyong utos ay buhay, ang inyong utos ay proteksyon sa mga panganib at mapanira na gawain ng mundo dito. Kami ay nagpapasalamat dahil ang inyong pagmamahal ay panghabang buhay. Ngayon, Panginoon, natas po namin ang bawat pamilya na nandito na pagpalain nawa ang kanilang pamilya, na sila ay lumago, lumalim, at tumibay palalo dahil sa inyo, Panginoon. Sa inyong salita, sa inyong utos, na hindi lang nila nasasambit, kundi nakikita sa kanilang pamumuhay. Pagpalain nawa din ang mga ministry kung saan niyo po kami itinalaga, Panginoon, na gawin ito na may pagmamahal,
Dahil ito ang pagkakataon namin na ipakita at i-encourage sa mga kapatiran na mahal namin ang Panginoong Hesus. At ganoon din, Panginoon, nataas namin ang bawat kapatiran na sila ay papasok bukas sa trabaho at sa kanilang mga negosyo, na ipairalin pa rin ang pagsunod at pagmamahal sa inyo. Ganoon din sa mga estudyante na magsisimula ang kanilang pagpasok bukas, na sila din ay maging ilaw at asin na may pagmamahal kay Kristo. At sa pagmamahal kay Kristo ay pag-iwas sa mga kaganapan at pag-imbita, mga imbitasyon ng paggawa ng pagkakasala. Nataas din namin, Panginoon, ang mga kapatid na hindi namin kasama ngayon, ay paalalahanan sila, maging mahalaga ang commitment at ang kanilang devotion sa inyo. Panginoon, nataas din namin ang mga kapatid na may mga karamdaman ngayon, physically, spiritually, na kayo ang magbigay ng kagalingan sa kanilang kondisyon. Nataas din namin, Panginoon, ang aming bansa, na patnubayan niyo po kami na umasa sa inyo kaysa sa tao, dahil wala pong magagawa at may limitasyon ang tao. Gamitin niyo, Panginoon, ang mga inyong alagad na magkaroon ng hustisya, may managot sa mga katiwalian, at alisin, Panginoon, ang mga taong gumagawa ng hindi tama sa inyong harapan. Pagpalain nawa at bigyan proteksyon ang aming mga lider na tapat sa kanilang tungkulin at sa kanilang pagsunod sa inyo. At kami, Panginoon, bilang iglesia dito sa Molino, patnubayan nyo kaming manalangin, ma-discern kung ano ang tama sa kasinungalingan. Kami ay naniniwala na ang pag-asa pa rin ng aming bayan ay nakasalalay kay Kristo. At bilang inyong iglesia, kami ay umaasa na kayo, Panginoon, ang kikilos para sa aming bayan. Nataas din namin, Panginoon, ang pamilyang Tamayo na patuloy niyo pong ginagamit sa gawain ninyo dito sa Molino, na sila ay pagpalain nawa ang kanilang buhay, ang kanilang kalusugan, kalakasan, at higit sa lahat, gamitin palalo sa gawain ninyo. Hindi lang dito sa Molino, kundi sa iba pang mga bagay. Panginoon, salamat, Panginoon, ngayon na kami ay uuwi na may kasiyahan at pag-asa at hamon sa bawat desisyon patungkol sa pagmamahal sa inyo at pagsunod sa inyong mga utos. Nataas po namin, mga kapatid, na magdiriwang ng kanilang kaarawan, si kapatid Kent Echevarria sa June 16, at ang mga kapatid namin na mag-celebrate ng kanilang wedding anniversary, si kapatid Jerome and Giselle sa June 19. Pagpalain nawa ang aming mga kapatid na ito na magse-celebrate ng birthday at wedding anniversary, na gamitin palalo ang kanilang buhay para sa inyong kalwalhatian. Gabayan sa mga desisyon at pagkaingatan na ang kanilang buhay ay maging kasangkapan ninyo, Panginoon, na maiabot at maipahayag ang Ebanghelyo ni Kristo. Panginoon, ito po ang aming mga panalangin na kayo ang manguna. Ngayon sa Kanya na may kakayang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo makapagharap na walang kapintasan sa harapan ng Kanyang kalwalhatian na may malaking kagalakan. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Sumakanya nawa ang kalwalhatian, ang karangalan, ang kapangyarihan at ang kapamahalaan bago pa ang lahat ng panahon at ngayon at magpakailanman, at lahat ay magsabing Amen. God, from whom all blessings flow, praise Him, all
stars here below. Praise Him above. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Para sa ating weekly announcement, at para sa happy birthday kay Kennedy Chabalia itong June 16. Nasa Baguio yata po sila doon nagsasabi. At happy wedding anniversary rin po kala Sister Gisela kay Brother John Frank. Happy anniversary! Ang prayer meeting po ng June 10, 2026 ay ang MC po ay ang Sunday service, June 21, 2026, MC Brother Kenneth Ryan, speaker po si Pastor Ian Vasco, praise and Bible prayer, Sister Shara Abad, ang mga other po si Brother Christian and si CJ. Weekly ministry prayer time, Tuesday 4 p.m., prayer meeting Wednesday 7 p.m., Ladies Fellowship Thursday 7 p.m., Young Adult, Men's and Ladies Fellowship Friday 7 p.m., Men's Fellowship Friday 4 p.m., Sunday service and Sunday school 8 a.m., Night outreach last Sunday of the month 12 p.m. My 5 minutes for Sunday school. Balik tayo. Sige po.